Ang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Praise God at isang sa Diyos ang papuri sa ating pong pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. And very timely po yung prayer ni Brother Ivan. Okay, praise God sa bawat isa po sa atin. And God is raising up a warrior. Okay? At ang pag-uusapan po natin is about Joshua chapter 1, verse 7 to 8. At pinamagatan po natin itong the blueprint for breakthrough. The blueprint for breakthrough. Kaya kung titignan po natin sa Mark chapter 1, Joshua chapter 1, verse 8, ano? Ito po yung pinaka pivotal o crucial moment po nila. Okay? Na kung saan ang bayang Israel ay nandoon po sila sa tinatawag na transition mula doon sa ilang, okay, na kung saan sila po ay nagwa-wandering para pumunta po sa tinatawag na Promised Land. At doon ay makikita natin sa kanilang paglalakbay, okay, even sa kanilang mga pagkatalo o kanilang pagbagsak, okay, doon sa mga hindi sumunod, okay, sapagkat iilan lang ang pumasok sa lupang pangako. At dito makikita natin through the tawag dito, through doon kay Caleb and kay Joshua, no? At dito makikita natin Moses is gone, nawala na siya, okay? Ngayon ang panibagong leader po nila ay walang iba kundi si Joshua, okay? And the people declare their loyalty. But the verse, pag kung titignan po natin, doon sa end with the divine imperative, nang sabi ng Diyos kay Joshua, only be strong and of good courage. Okay? Magpakatatag ka, magpakatibay ka, magpakatapang ka. So ito po ay hindi lamang po tinatawag na historical. Okay? It is a prophetic, ano? Kaya nandirito po tayo sa situation na we are in global transition, mga kapatid ko po kay Kristo. Sapagkat ang church ngayon ay nag-shifting from several to revival. The church is shifting from survival to revival, from wandering to warfare. So, but this shift demand obedience. Itong pagbabago pong ito ay nagdidemand po ng tinatawag na obedience, courage, and unity. At itong tatlong puntos na ito ang pag-uusapan pa natin. Obedience, courage, and unity. According to Joshua chapter 1, verse 18, ito po yung blueprint for victory in chaotic time. Blueprint, okay, of victory in chaotic time. Una, let's talk about obedience, ano? Sabi niya doon sa Joshua chapter 1, verse 8. 8 po yan, okay? Whoever rebels against your command, 18, okay, against your command and does not heed your word in all. Verse 18 po yan, okay? And does not heed your word in all that you command him shall be put to death. Only be strong and of good courage. Let us bow in our head and let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this morning, O God. Breathe your word, O God, Lord, through your Holy Spirit. And this is your word, O God. Continue to speak to us. Reveal, O God, Lord, kung ano yung nais mo sa aming buhay, Panginoong Yesus sa banal. At bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyo pong mga salita, dakilan Diyos sa pangunguna ng iyong Espiritu at gamitin mo lamang ako sa iyong kapamaranan. Holy Spirit, ikaw ang aming teacher, Lord. Ikaw ang aming preacher, O God. Ikaw ang mataas, ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So sa first po ito, makikita po natin dito kung saan ay pinapakita o inihayag dito yung tinatawag na pagsunod is not just a personal virtue. Obedience is not just a personal virtue. It is communal necessity. Ano? Ito yung kinakailangan po natin. Join. Magsama-sama po tayo. Sa kontekstong pong ito, ng Israel, ng kanilang pagkatalo, ng kanilang pagbagsak because of their disobedience, threatened the entire mission. Kaya sa panahon po natin ito, the same is true na dapat po nating makita. When believers compromise,
the church weakens. Obedience is the key to unlocking God's promises. Inuulit ko po, pag ang mga mananampalataya po ay nakipagkompromiso, ang iglesia po ay nangihina. Okay? Kaya ano po ang susi? Para ma-unlock po natin ang pangako ng Diyos. Walang iba kundi ang pagsunod. In under this, obedience is not optional. It is a foundational. Okay? Obedience is not optional. It is a foundational. Ano sabi ng Diyos? Okay? Kay Joshua. Okay? Chapter 1, verse 7. Sabi ni Yahweh, only be strong and be courageous that you may observe. Okay? To do according to all the law which Moses my servant command you. Do not turn from it to the right hand or to the left. Okay? Ano pa sabi niya? That you may prosper wherever you go. So mga kapatid ko po ay Kristo, really require po dito yung pagsunod. Obedience requires courage because it demands consistency in a word of compromise. Kaya kung titignan po natin ang mundong ito, grabe po ang pakikipagkumporbiso ng iglesia, ng mga mananampalataya. Pero dito makikita po natin, sinabi ng Diyos kay Joshua, okay, kayo na lang po ang magtumanggap doon sa iba, ano? Sabi po ng Panginoong Yesus kay Joshua, kung mapapansin po natin dito, okay, na kung saan ay na wag makipagkompromiso, okay? O wag mag-depart o lalayo o mag-swerve ang bawat isa po sa atin. Not even slightly. Okay? Kaya kung titignan natin ngayon, maraming mga mananampalataya o believers, they compromise or sila po ay nawawala sa kanilang linya ng kanilang mga lakbayin and they choose something that they want. Okay? Kaya sa kultura po natin sa panahong ito, maraming mga mananampalataya ang natutukso. Okay? Ina-adjust po nila yung scripture to fit modern value. Pinipit po nila yung mensahe o salita ng Diyos o scripture sa panahon po nating ito. Okay? But divine prosperity is tied to untiring obedience. Nulit ko. Ngunit yung divine prosperity is tied to untiring obedience. Yung walang kapagurang pagsunod po natin sa Panginoon. Tandaan po natin, the word is not negotiable. Ang salita ng Diyos, hindi po yan negotiable. It is non-negotiable. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus sa aklat ng 1, chapter 14, verse 15, if you love me, keep my what? Commandment. Amen po? Kung mahal ninyo, sundin ninyo ang aking mga salita. Tandaan po natin, love is not just emotional. It is behavioral. Sa pag-uugali po ito. Kaya nga, kinunek ng Panginoong Isus yung love with obedience. In a generation that celebrate feelings over faithfulness. Hindi po tayo nakaangkla sa ating pong feelings over faithfulness. Kaya ang verse pong ito, tayo po'y pinapaalalahanan that true devotion is demonstrated through action. Obedience is the language of love in heaven. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, susunod po tayo ayon sa pinagagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At yun ang bilin ng Diyos kay Joshua. And obedience brings alignment with God's purpose. Ang pagsunod po ay nagdadala po sa atin sa alignment ng layunin po ng ating Diyos. Next slide. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 2. Okay? Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world. Okay? But be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito pa lamang,
Kung alam po natin, and we always mention Romans chapter 12, verse 2. Kaya kung naiintindihan po natin ang mensahe o salita ng Diyos, hindi po tayo madaling ma-slip o madulas o mag-swerve doon sa ating mga stand bilang mga Kristiyano, even to our pastor, to the church, the member. Okay? Obedience renews your mind and align your life with heaven's blueprint. Amen po? Ang pagsunod po ay alin? Naglilinis ng ating kaisipan. At dinalagay po yung buhay po natin sa tamang kalalagyan po natin mula sa blueprint ng kalangitan. So the word is loud with opinion, trend, and ideologies. Kaya kung titignan po natin ang mundo ngayon, grabe ang opinion, yung trending, yung ideologies. But when you obey God's word, pag tayo po ay sumunod sa salita ng ating Diyos, your mind is recalibrated, okay? Recalibrated. Okay. Nakakaayos po yung ating pong pag-iisip to discern His will. Obedience is the spiritual GPS that keeps you on course. Amen? Kaya, pag walang signal, hindi natin alam ang gagawin natin. Hindi tayo makakapag-message sa tao. Kung kailangan, kailangan. The same with us. Ito yung pag yung sa GPS natin, wala tayong signal, wala tayong pupuntahan, wala tayong patutunguhan. Hindi natin alam yung pupuntahan po natin. Kaya, obedience is the spiritual GPS. Kaya, mahalaga ang pagsunod para sa ating lakarin, sa ating lakbayin, makikita natin yung gabay ng ating pong Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan na hindi tayo nakikipagkumpormiso sa takbo ng mundong ito. Makita natin kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at perfect will ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 28, verse 1 and 2, now it shall come to pass, okay, if you diligently obey the voice of the Lord your God, all this blessing shall come upon you and overtake you. Ano sabi niya? Kung masinsin o diligent po tayo na sinusunod yung salita ng Diyos continuously o truly, okay? Na sinusunod po natin ng salita o tinig ng ating Diyos. Ano sabi niya? All the blessings shall come upon you and overtake you. Obedience doesn't just attract blessing. Nulit ko. Obedience doesn't attract blessing, it activates it. Ina-activate niya. Okay? Yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay lumakad sa Diyos na naka-align tayo sa ating pong Diyos, sa tinig ng ating pong Panginoon, tandaan po natin. Amen po? Makikita po natin yung gabay ng ating pong Panginoong Yesus sa bawat isa po sa atin. Blessing chase you down. Susunod yan eh. Kaya nga, in a time when people are chasing success, God is calling us to chase obedience. Kaya tignan mo sa mga networking, they chase success. Okay? Ginagawa nila ang lahat ng kanilang buong effort. Pero tandaan po natin, God is calling to us chase obedience. Sikapin nating sumunod sa Panginoon sapagkat ang pagsunod ay nagdadala ito ng overflow ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. And also, under this, disobedience leads to disunity and destruction. Disobedience leads to disunity and destruction. Ano sabi ng Proverbs? There is a way that seems right to a man, but its end in the way of death. So, maganda, sa ating paningin, maganda, ayos, pero anong kalalabasan nito? Kamatayan. Kaya nga, disobedience often feels right, okay, even noble, but human reasoning without
Divine instruction leads to distraction. Kaya lagi kong sinasabi, even in counseling, pag may maglalapit po sa amin o gusto magsabi or anything, may narinig ka ba sa Diyos? Ito ba'y kalooban ng Panginoon? Ito ba ang sinasabi ng Diyos? O dahil lamang sa iyong emosyon, dahil lamang sa iyong nararamdaman, o dahil lamang ba nasaktan ka? And then you need to decide right away na pwede naman nating ayusin. And then makikipag-reasoning pa sila. Makikipag-reasoning pa ang mga taong ito. So, pag sinunod po natin yung ating emosyon, it leads to distraction. For this time, okay. Pero later on, the Lord put them to realization para ituwid sila o ayos sila ng Panginoong Yesus. The same with us. Pag hindi po tayo sumunod sa Panginoon. Kaya nga today's moral confusion. Lito na ang tao, even their gender debates, ethical dilemmas, spiritual apathy, okay? Stem from rejecting God's voice. What feels right is not always righteous. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid ko po kay Kristo, kung ano yung nararamdaman po natin. Dapat lagi pong nakakonek sa mensahe o salita ng Diyos. Meron akong nabasa na nakakatuwa. Ang sabi ng isang ito, parang isa itong philosophy ng mga Chinese. Ang sabi ng matandang Chinese sa isang kabataan, magbasa ka na magbasa ng libro, matututo ka. Ang sagot naman ng bata, binasa ko po ng binasa pero parang wala naman pa ako naiintindihan. Okay, done, sabi ng teacher, ng sipo. And then later on, kinabukasan bumalik ulit yung bata. Okay. Kamusta? Sabi ng Chinese. Ganun pa rin. Pero sabi ng Chinese, sige, ganito gawin mo. Nauuhaw ako, sabi niya. Ito yung strainer. Magsalok ka ng tubig. Yung strainer, butas yun eh. Di salok ng salok yung bata hanggang sa napagod na yung bata kasi nalalaglag yung tubig eh. At lumapit yung bata. Sipo, pagod na po ako. Ginawa ko na po ang lahat para makakuha po ng tubig at para mapainom ko po kayo. Pero wala ho talaga eh. Nalalaglag po yung tubig eh. Tapos tinanong ni Sipo, anong napansin mo sa strainer na binigay ko sa iyo para ipagsalok mo ako ng tubig? Nung unang ibinigay ko sa iyo, madumi po, makalawang. Pansinin mo ngayon, anong napapansin mo ngayon? Diyan sa ibinigay ko sa iyo na pansalok mo ng tubig na strainer. Luminaw, kumintab, umayos, lumiwanag, nawala ang kalawang, nawala ang dumi. The same thing yan sa pagbabasa mo ng libro. Lilinaw at tatalino at magiging maayos ang buhay mo at lahat ng mga binabasa mo darating sa point na maire-remind niya na maire-remind sa iyo. The same when we read, when we listen to the voice of God through the Bible. The more we read the Bible, the more we understand the revelation of the Word of God. The more we cleanse, the more we are sanctified. Amen po. Kaya pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, ang salita ng Diyos, ano tayo? Exhaust, stress, walang peace, walang calm heart. Nahihirapan po tayo. The same ang salita po ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya kapag meron tayong salita ng Diyos sa puso po natin, hindi yung feeling po natin, mag-a-arise, kundi yung tinig o salita ng Diyos na magtiwala at mga sa bawat pangako ng salita ng Panginoon. Pero kung mananatili lamang po tayo sa feelings po natin, it leads to what? Distraction. Sabi ng Proverbs, there is a way that seems right to a man, but it's end in the way of death. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sikapin po natin na araw-arawin po natin ang salita ng Diyos day and night. Amen? Kaya sabi ng 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23. Okay? Sabi ni Propeta Samuel kay Saul, to obey is better than sacrifice. Rebellion is the sin of witchcraft. Kung alam po natin yung kwentong ito.
Okay? Disobedience is not just a mistake. Okay? Ang hindi pagsunod ay hindi isang pagkakamali. It is spiritual rebellion. Okay? Saul lost his kingdom because he prioritized ritual over obedience. Imbis sa sinabi ng Diyos, patayin niyo lahat, wala kayong ititira. Kahit ano pong kahit mga hayop pa yan, na magaganda yan na pwede niyong iuwi, i-offer sa akin. Ang sabi ni Lord, patayin. Lagi mga musmus ng mga bata o hayop ang patayin yan lahat sapagkat yan ay hindi sa akin. Pero mas pinili ni Saul ang sundin ng kanyang damdamin. Sayang yan, sayang yan. Pwede natin niyang i-offer. Nakuha po natin, mga kapatid ko kay Kristo, na inuulit ko, disobedience is not just a mistake. It is a spiritual rebellion, I'm sorry. Kaya sa panahon po natin ito sa church, many offer worship but it ignore God's command. Gusto nilang mag-worship, gusto nilang magpuri, pupunta sa church, pataas-taas ang kamay, maglilid ng worship, pero they ignore the commands of God. Tandaan po natin, God desire obedience more than performance. Kahit ano pang galing natin, talento natin, ganda ng tinig po natin, pero yung karakter po natin, yung pag-uugali po natin sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, useless. Tandaan natin, rebellion open doors to demonic influence. And then lilipat tayo sa mga purple church or kung ano man yung nakikita natin. No, the same lang po yun. God can move in the small church. Amen. Hindi ang hindi yung karamihan ng taong nagpapakilos sa church. Ang nagpapakilos sa church yung Espiritu ng Diyos. Yung kanyang presensya. Amen. Kaya nga, the more we intact our fellowship to God, our intimacy to God, God will move the church. God will move inside the church, especially to every one of us. Hallelujah. Kaya sa panahon po natin ito, sa generation na ito, obedience is radical. It is countercultural. It is revolutionary. God is raising up a remnant who will obey Him even when it costs them reputation, comfort, or convenience. Kaya kami mag-asawa bilang pastor nyo, hindi kami manghihinaya. Kasi God has a plan for us. God has a purpose for us. Amen? Na kahit tayo ay kukonti at doon makikita natin ang kilos ng Diyos. These are the Joshua of our time. Leaders who will not bend to pressure but will stand on principle of the word of God, not for their emotion. Obedience is the sword that cuts through confusion. Kaya sumunod tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari. It is the shield that protect your destiny. It is the key that unlocks revival. Amen po? That is obedience. And secondly, the courage to lead. And I believe this is a prophetic message to every one of us, to this church. Kayo na naririyan dyan sa CLC IM family sa lugar ng Taguig, Upper Bikutan. In Joshua chapter 1 verse 18, and with a church, only be strong and of good courage. Magpakatatag kayo at magpakatibay kayo. This was just not, this was not just encouragement. It was a divine command from heaven. Utos ito ng Diyos mula sa kalangitan. Joshua was stepping into leadership after Moses, facing fortified cities, rebellious people, and spiritual warfare. Sino si Joshua? Joshua, the one who submit to the leadership of Moses, he never against
who is pastor. At nakita yun ng Diyos sa buhay ni Joshua. Kaya siya ang pinili ng Diyos. He conquered a fortified cities. Amen. Hinarap niya itong mga rebellious people. And he is always in the spiritual warfare. God knew that leadership would require supernatural courage. Yun ang kailangan po natin eh. Today, the same is true. Whenever you're leading a family, ministry, or business, or simply your own life, courage is essential. Hindi pumili si Lord ng duwag. Amen. He chose the person, those who have courage. Yung meron tapang, yung buo ang loob. Hindi takot sa kanyang future. Hindi takot sa kanyang kakaharapin na mga sitwasyon pagpasok sa ministry o sa family o sa negosyo. We need courage, church. Courage is not the absence of fear. It is faith in action. Slide. Next slide po. Yan. Thank you. Ano sabi ng 2 Timothy? For God has not given us a spirit of fear, but a power and of love and of sound mind. Tandaan po natin, fear is a spirit and it is not from God. Iba yung takot sa Diyos. Because fear of God, you hate evil. Right? Okay? Fear is a spirit that is not from God. Courage is not about feeling brave. Na tipong feeling mo matapang ka. It is about choosing faith when fear whisper lie. Kaya sa panahon nating ito, kahit saan nandoon ang takot, fear of failure, fear of rejection, fear of persecution. Tandaan po natin, but God has equipped His people with power, love, and clarity. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. But God has equipped His people with power, love, and clarity. Okay? Courage is the decision to act on God's word even when your emotion scream otherwise. Tama ba? Na kahit na yung damdamin mo parang lumalaban, pero kailangan mo magpakatatag, kailangan mo magpakatibay. Amen po? Nulit ko, courage is the decision to act on God's word even when your emotion scream otherwise. Ano sabi ni David sa Psalms 27 verse 1? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Amen. Tandaan po natin, pag si Lord ang source ng buhay po natin, fear loses its grip. Okay? Kaya nga si David, hinarap niya yung giant. Hinarap niya yung betrayal. Hinarap niya yung digmaan, yet he declared confidence in God. Whatever giant he faced, whatever the betrayal he faced, whatever war he faced, nandun yung kumpiyansa niya sa Diyos. Kaya in this generation, we must reclaim the boldness, courage, flows from intimacy with God. That is the very important. The reason why David conquered, he a lot of victory upon in his life. Do you know why? Because David victors his intimacy to God. Pinagtagumpayan niya yung kanyang intimacy sa Diyos. He always stay in the presence of God. He always meditate the word of God. He always worship God in his spirit and truth. Who is David? He became a mighty warrior
when his life establishes fellowship to God. Amen. And God is looking a mighty warrior, the one who establishes intimacy to God, hindi dahil piling matapang lang siya, na pagdating ng pagsubok, aayaw tayo. Always remember, God is our source. Amen. Encourage is contagious. Next slide. Courage is contagious. Nakakahawa. Kung tayo lahat ay matapang, ay nakakahawa talaga. In Judges 7:3, whoever is fearful and afraid, let him turn, depart. Hayaan na natin silang umalis. Itakot eh. Ito wag eh. Kaya nga, kung titignan po natin, sa time ni Gideon's army, inalis niya ang mga duwag. Inalis niya yung mga takot. Inalis niya yung mga takot humarap sa mga matitinding pagsubok. Inalis niya yung ayaw ng pressure. Okay? Bakit? Because fear is spread. Magkakalat pa yan eh. Inalis niya yung mga chismoso. Magkakalat pa yan. Kaya nga in spiritual warfare, God doesn't need numbers. Hindi niya kailangan yung dami. He needs purity and boldness. If we are pure and bold, we have a testimony. Kaya sa panahon natin ito, in this last day, God is purifying His leadership ranks. Pinipurify ni Lord yung mga tagapanguna. Even to the Philippines, in the politics, even inside the church, riniremove niya yung mga timid so the courageous can advance. Your courage will embolden others to stand. Ano sabi ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 14? Philippians chapter 1, verse 14, sinulat niya ito nang siya nasa kulungan. And most of the brethren in the Lord, having become confident, my chains are much more bold to speak the word without fear. Na kahit nasa kulungan siya. Amen? Inulit ko, kung may mga Bible kayo, tignan niyo po dyan kung wala dyan. And most of the brethren in the Lord, karamihan, sabi niya, sa mga kapatiran sa Panginoon, having become confidence in my chain. Lalo silang nagsumisigasig, lalo silang naging kumpiyansa na kahit siya nasa loob ng kulungan, ang mga kapatirang ito ay walang takot na nangaral ng salita ng Diyos. All imprisonment inspired others. Courage multiplies when it's molded. Kaya kailangan mamold ito sa buhay po natin. In a time when many are silenced, your bold stand can ignite revival in others. Inulit ko. In a time when many are silenced, your bold stand can ignite revival in others. Yan ang kapatid ko kay Kristo. This is the time to arise. This is the time to stand with courage and with boldness. Even though we are few, God will make us 1,000 para ipakita ng Diyos ang kanyang power o kapangyarihan dahil sa iyong pagsunod, dahil sa iyong pagiging courageous. Amen po? Courage is required to confront compromise. Next slide. In Ezekiel chapter 22, verse 30, so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. God is looking for a man who is stand on the wall or stand in the gap in the land of Philippines, in the land of Israel, in the land of Vietnam, in the land of India, around the world.
God is looking for gap standard who or the one who stand in the gap, those who will intercede, na kahit hindi ka nakikita but you're doing your ministry alone with God and you are praying for many people. You are praying for the revival for the church. You are praying for transformation for the land. God is looking the one who confront injustice and speak the truth. Kaya huwag tayong matakot. In a compromised culture, courage is the currency of heaven. Yun ang kailangan po natin eh. Many see the beach, but few are willing to stand in it. O sabihin natin, marami sa ating naririnig natin ang mga ganitong klase ng uri ng mensahe, pero iilan lang ang tumutugon. Courage means risking reputation to preserve righteousness. Kami nga mag-asawa, ilang beses kami pinagkwentuhan, pinag-usapan, wala nang reputasyon. How much more our Lord Jesus Christ? God is looking for a person na hindi apektado yung kanyang emosyon, but He is still stand, arise, as a man of God, as a woman of God, that never affected in their emotion in every situation, right and left, ano man ang marinig niya, but still on his knees to the throne of God, cry, stand in the gap, pray, stay in the presence of the Lord to establish His intimacy. Hallelujah. Ano sabi ng Daniel chapter 3, verse 16 to 18? Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Okay. We do not need to defend ourselves. Our God is able to deliver us. But even if He does not, nakita niyo yun? Hindi namin kailangan i-defend yung sarili namin. Kaya kaming palayain ng Diyos, kaya kaming iligtas ng Panginoon. Na kahit kami hindi hiligtas, sabi niya, nandoon yung dependency namin sa Diyos. Nandoon yung tiwala namin sa Panginoon. Ano man ang mangyari, this is Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Hindi lang sila naniwala o nanampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. They trusted His sovereignty sa magagawa o kapangyarihan ng Panginoon. The authority of God. He trusted. They are trusted. Even Daniel at the time. Magkakasama yan. Pero itong tatlong ito ang itinapon sa pugon. Si Daniel itinapon sa leon ng mga gutom. Pero tignan nyo naman kung paano sila sinamahan, iningatan ng Panginoon. Because of their courage, because of their trust in the Lord. They are a warrior in a man. Arise as a warrior. Courage is not just believing for victory. Hindi lamang tayo naniniwala dahil tayo ay may tagumpay. It is standing firm even in the outcome in uncertain. Kaya sa panahon nating ito, cancel culture, we need believers who will say, even if not, I will not bow. Kahit ano pangyari, hindi ako luluhod sa Diyos-Diyosan ng mundong ito. Hindi ako padadala sa mundong ito. Hindi ko pakikinggan ang mundong ito, kundi ang tinig lang ng Diyos. Amen? Leadership today is under attack. Grabe. Grabe sa panahon ito. Spiritually, morally, culturally, but God is raising up a new breed of leaders. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. At sabihin mo sa sarili mo na nasa Zoom, ako yon. Inuulit ko. Leadership, God is raising up a new
breed of leaders. Ikaw yon. Ako yon. Tayo yon. Not polished, but purified. Yung natira, yun ang pinupurify ng Lord. Yung umalis, they are not polished, they are not molded. Not popular, but prophetic. Hindi ka nga popular kasi tayo lilipat minsan sa gusto nating church, malaki, malamig, or what, to be a popular dahil may talent tayo, may gifts tayo. No. But be a voice of God. Be a prophetic. Not fearful, but fierce in faith. Amen po. Courage is the mantle of this hour. This is hindi natin ang Kristo. It's time to lead with conviction, not convenience. Whether you are a pastor, parents, student, or entrepreneur, your courage will shape the future. CLCIM Church, God is speaking to us. This is a prophetic word of the Lord. We need to arise. We need this kind of courage, just like Joshua and Caleb, just like Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, and Paul. They stand just like David. Sino si David that time? Isang kabataan that he faced the giant. But he is full of courage. Even Joshua and Caleb. And they sa kanilang young age. They do not fear to face the giant. They do not fear to face war. To tear down, to pull down the strongholds, the fortified city, the kings. They face all this. And God gave them victory because of their obedience, because of their courage, because of their faith. And God is speaking to every one of us to CLCIM family. Amen po. Forget the past. Ano man namang nangyari. Forget the hurt. Now, let us face the truth. Be obedience. Be a courageous. Amen. Just like in times of Gideon. Ilan ang kanyang soldier na sumunod sa kanya? 30,000. Ilan ang natira? 300. Ilang porsyento ang nawala? Napakalaki. Halos lahat. Ilan lang ang tinira ng Panginoon? 300. Para i-conquer, digbain, kapiin, wasakin ng kaaway. At ilang bansa ang nakapaikot sa kanila nung panahon ni Gideon na yun. But God chose the 300, not the thousands. Few person, few people na kung saan nandun yung kanilang obedience, nandoon yung courage. At ikaw yun. Gideon arise. Daniel arise. David arise. Shadrach, Abednego arise. CLCIM arise. Amen po. And last, the power of unity. Joshua chapter 1 verse 18 show us a unified declaration from people. Whoever rebels against your command shall be put to death. Grabe yung utos ng Diyos. Sino mang magdidisobey sa iyo? Pastor Joshua, kailangan sila'y dalhin sa kamatayan. And only be strong and of good courage, sabi ng Lord. This was not just about Joshua's leadership. It was about the people alignment. Amen po. Ito yung mga taong na kung saan naka-align sa liderato ni Pastor Joshua, ni Reverend Joshua. They understood that unity was essential for victory. Sa panahon natin ito, in today's fractured world, God is calling His people to walk in supernatural unity, not uniformity, but spirit-led agreement. So let us allow the Holy Spirit continue to fill us. Amen?
with His power, with His word. Unity is strengthen the mission, church. Unity is strengthen the mission. Ang sabi ng Psalms 133, verse 1. Amen. This is a word from Aaron. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya kung magkakapareho tayo ng signal sa Espiritu ng Diyos, kung magkakapareho tayo ng tinutuntun ng layunin at pangitanging ibinigay ng Diyos, malaki ang magagawa natin sa church nito. Na walang parang, alam niyo ba yon? Nagdi-dis-against o lumalaban doon sa pinagagawa ng Diyos. Na walang nagre-reklamo. Ito yung mga inaalis ng Diyos. Yung mga parareklamo. Yung ayaw ng presyo. Yung ayaw ng suffering or hirap. And then looking for the place na kung saan na magiging complacency sila, na makikilala sila because of their talents and giftings. No. God is looking to those who are listen and willing to go and move to the vision of the church. Amen po. Unity is attractive, church, to heaven. Unity is attractive to heaven. Pag nakita ni Lord ng iglesyang ito ay nagkakaisa, the heaven will move. When believers dwell in unity, God's commands blessing doon sa verse 3. Amen. Kaya tayong magkaisa tayo mga church. Even inside the family, dapat meron tayong unity, pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Amen. Alam ng kaaway yan eh. That's why he saw division. Kaya pag tayo hindi magkakasundo, ay sisimulan ng kaaway na tayo magwawasakin. Kaya magkasundo-sundo tayo mga kapatid ko kay Kristo. In churches, marriage, and movements, unity multiply strength. One can chase 1,000, but two can chase 10,000. How much more kung 3, 4, 5, 6, amen, 10. Wow. Sabi yan ng Deuteronomy 32 verse 30. Unity is exponential. Amen po. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and threefold cord is not quickly broken. Kaya magkaisa po tayo. Mag-intertwine po tayo para hindi tayo basta-basta mapatid, masira o mawasak. Unity is protective. Pero pag hindi tayo naka-uniformity sa pagkakaisa, walang protection sa atin. Open ang church. Open ang family. Amen? Sa mga balakid ng gawa ng kaaway. But if you are united and pray one another, wow, God will make it. God will do it. Isolation makes you vulnerable. Kaya wag nating i-isolate yung sarili natin. Dalawa kasi ang isolation ng ibig sabihin. Isolation with the blessing or isolation na kung saan hindi mo kasama ang Diyos. Pag sinabi kong isolation with the blessing, ibig sabihin, you isolate yourself in the presence of God. Amen? Yun yung blessing doon. Pero ina-isolate mo yung sarili mo because of your emotion, that is distraction. It turns to death. Kaya nga vulnerable siya. But unity builds spiritual fortresses. Pag tayo po'y nagkakaisa, kita niyo po ang isang pundasyon. Sa mga building, lalo na dyan sa Pilipinas, even in lugar ng Japan, sa mga lugar na kung saan ay, kung titignan natin, ay pag nagtayo sila ng mga building, itong mga architect nito, meron tayong mga civil engineer dyan sa church, alam nila yan eh. Hindi sila basta-basta magtatayo o maglalagay ng pundasyon na shallow lang, makulang-kulang. Kita niyo yung nangyari sa flood control, kulang-kulang.
yung mga materyales. Kaya nang dumating ang baha, nasira. Pero pag tama yung timpla ng pundasyon at nandoon lahat, matibay yung pundasyon. The same with us. Kung tama yung timpla natin, ang pagkakaayos sa atin at pagkakahubog sa atin ng Diyos, God will build us strong. The church will become a fortified strong. Amen? Pagtitibayin tayo ng Diyos because of the unity of the church. Amen po? That is very important to every one of us. Na rini-require ng Diyos sa bawat isa po sa atin. In this age of individualism, God is restoring covenant relationship that resist the enemy's attack. And next slide, unity requires submission and humility. Unity requires submission and humility. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 3 and 4, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness and of mind, let each esteem others better than himself. See? Kung tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos at malalim tayo sa mensahe ng salita ng Diyos, maiintindihan po natin ang message ng Lord eh. Ano sabi niya? Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Sa mga sariling aghikain natin o kagustuhan natin o yung pride natin na tinatago, self-importance natin. Kaya mag-ingat po tayo. But in lowliness of mind, let each esteem other better than himself. Magpalakasan tayo. Eh, dahil may sarili tayong ambisyon, may sarili tayong gusto, may nakikita tayo sa isang tao, pag hindi natin nakuha yung gusto natin, magdi-decide na lang ba tayo agad lang ganon? Dahil sa sitwasyon na yun na hindi na fulfill? Kasi kaya nga, let us, kasi pag familiar tayo sa salita ng Diyos, sure-footed po ang word ng Lord. Sigurado po, yung pag alam natin na narinig natin ang tinig ng Lord, sigurado yun. Ibibigay yun ni Lord sa atin. Pero kung alam mong dapat sa mature Christian, kung alam mo yung bagay na hindi para sa'yo, pag alam, alam mo yun sa sarili mo eh. Amen po? Na pag hindi ibinigay ni Lord, hindi ibinigay ni Lord. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Iba ang gusto ng Diyos sa gusto ng tao. At the best ang ibinibigay ni Lord sa bawat isa po sa atin. Amen? Unity begins with dying to self. Saan po nagsisimula ang pagkakaisa? Dying to self. Yung mamatay po tayo sa sarili natin. Pride. Kasi ang pride po ang nagdi-divide. But humility heals. Pinagagaling po tayo sa ating kababaang loob. Kaya sa kultura po natin, in a culture obsessed with self-promotion, God is calling His people to radical servanthood. Inulit ko, God is calling His people to radical servanthood. Ayan, totoong pagkakaisa, is birthed in brokenness. When we lay down ego for the sake of the kingdom. Kaya sabi ko nga, siguraduhin lang natin na sa inyong pagpapaalam na ito, huwag maapektuhan ng church. Pero kung isasakripisyo ninyo dahil sa ginawa natin ito, mabladamay ang church. Hindi ko yan accountability. Accountability nyo yan. Pero kung meron tayong brokenness sa paanan ng Diyos at ibababa natin yung pride po natin sa paanan ng Panginoon at nagpahubog po tayo, wow, God's promotion will come. God's blessing will come. Breakthrough will come. Pero kung patuloy po nating pakikinggan ang ating po mga damdamin, ito po ang sumisira sa pagkakaisa.
Pag wala pong submission at wala pong humility at may sarili na tayong reason at inaalagaan sa ating pong emosyon, the kingdom of God will divide. Sino ang masaya? Masaya ba si Lord? No. Ang kaaway. Pero tandaan po natin, sa Diyos lagi ang tagumpay. Sa Diyos lagi ang tagumpay. Amen? Hallelujah. Ano sabi ng James? Apostle James, chapter 4, verse 6 to 7. Okay? Deacon James? Yan. Thank you. God resists the proud, but give grace to the humble. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Maliwanag po ba ang salita ng Diyos? Ayaw ng Diyos. Yung mapagmataas. Pero yung grasya ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Kaya nga, magpasakop tayo sa Diyos. At huwag nating payagan yung bulong ng kaaway mula sa ating mga damdamin. Kaya kung tayo magpapasakop sa Diyos, ang kaaway lalayo sa atin. Wala siyang magagawa. Mga kapatid ko kay Kristo, submission is spiritual warfare. Submission is spiritual warfare. When we submit to God and to one another, we create an atmosphere where the enemy cannot operate. Unity is not just emotional, it is strategic. Ito mga kapatid ko kay Kristo, sa tagal-tagal ko na nakikipag-ugnayan sa Panginoon, the more you increase your fellowship to the Lord, the more God will humble us. The more God expose the pride of our heart. The more na magiging broken po tayo sa Diyos at the more po tayo magsasubmit sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Inulit ko, submission is spiritual warfare. Bakit? Sa puso po kasi natin may mga resistance yan. Pinasasubmit tayo ni Lord. Sige, submit mo ang lahat ng ito sa akin. Ibigay mo ito ang lahat ng sa akin. There is warfare. Nag-a-against yung emotion natin. Yung damdamin po natin sa harapan ng Panginoon. Pero pag sinabit mo natin sa Diyos, wow, and to one another, lilikha po tayo ng atmospheric na kung saan ang kaaway hindi siya makakapag-operate. Unity is not just emotional, it is strategic. Amen? And next slide, unity attracts God's presence. Wow. Unity attracts God's presence. Okay, sandali lang. Yeah. In Acts chapter 2, verse 1 to 4, Acts chapter 2, verse 1 to 4, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. May ididiin po ako dito. When the day of Pentecost had fully come, pag sinabi mong had fully come, when they come matured, hindi kagad dumating ang Espiritu ng Diyos doon sa upper room. But they tarry and wait and patient. Amen? In one place, with one accord, they praise and worship and sharing the word of God, waiting for the promise, for the power of the Holy Spirit. Pero nung dumating na, when had fully come, parang kay Abraham, when God gave a promise na ang kanyang lahi ay magiging sindami ng bituin sa kalangitan at sindami ng buhangin sa karagatan.
When had fully come 25 years na mature yung pangako ng Diyos. And then, inani ni Abraham ang pangako ng Diyos through Isaac. And Father Abraham's, amen, had many children. And kasama po tayo doon. Amen po? Marami sa Biblia. When had fully come, okay, sa mga prayer ng mga taong ito, God fulfilled the promises of God. Kaya wag po tayo magmamadali sa plano at gusto ng Diyos. Kasi kailangan lagi tayong nakalinya saan? Sa kilos ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ko, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa kalagitnaan natin, there is unity, mayroong kaayusan. Pero pag wala ang Espiritu ng Diyos sa puso ng tao, ayaw magpaayos. Buo na ang desisyon sa puso. Pero pag ang tao ay puspos ng Espiritu ng Diyos, he is willing or she is willing to submit and listen and to be correct and to humble himself before sa harapan ng Panginoon and submit to the will of God. Submit to the will of the Holy Spirit. And this 120 believer in the upper room, they submit their life to the will of God. They wait in tarry. Hallelujah. In Genesis, when had fully come 400 years, the nation of Israel pray and cry out in their distress, in their slavery. 400 years, God answered their prayer. God listened their cry out through Moses. So be patient and be wait. God will fulfill the promises of the Lord to your family, to this church, to your relationship to others. When had fully come, don't stop praying. Don't stop crying. Don't stop be obedient to the Lord. Pagsunod sa Panginoon. Huwag tayong susuko. Waiting. Talagang napakahirap mag-antay. Pero kung tayo ay mag-aantay at magtsatsaga at magtitiis, when had fully come, God will hear our prayer. Amen. And I believe this is the right time. Cry out to the Lord. Have a broken spirit, church. Pentecost was preceded by unity. Kaya magkaisa tayo. The outpouring of the Holy Spirit came when the disciples were in one accord. The Bible is not just about hunger. It is about harmony in unity. Kaya sa panahon natin ito, many cry out for fire, but God is waiting for unity. When the church align, heaven's response. When I speak to the body of Christ here in Vietnam, I said this. I tell them, we pray and we pray and we cry out for revival and transformation. Pero hindi tayo nagkakaisa. We will not experience revival. Kung gusto natin ma-experience ang revival sa pamilya natin, sa iglesyang ito, magkaisa tayo mga kapatid ko kay Kristo sa loob ng ating mga tahanan at sa gawain ng ating Diyos. Huwag tayo mapapagod. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong susuko. When fully come, God will hear our prayer. In Matthew chapter 18, verse 19 to 20 said, if two of you agree on earth concerning anything, it will be done. Wow. For where two or three gather in my name, I am in the midst of them. We're not two or three in this church. Kaya kung tayo lahat ay mag-a-agree, wow,
makikita natin ang kilos ng Diyos. Agreement invites divine intervention. Unity is the atmosphere where miracle manifests. Amen. God doesn't just visit unity. He inhabit it. Kaya sa panahon natin ito in this generation, division is rampant. Political, racial, theological, generational. But God is raising up a remnant who will walk in covenant unity. Sabi mo sa sarili mo, ako yun. Sa katabi mo, ikaw yun. Not compromise, but spirit-led agreement. The enemy feels, okay? Hallelujah. I'm sorry. These are the builders of revival, the carriers of glory. Inuulit ko. In this generation, division is rampant, political, racial, theological, generational. But God is raising up a remnant who will walk in covenant unity. When you say remnant, yung natira, yung nanatili, not compromise, but spirit-led agreement. This is the this is the builder of revival. Ikaw yon, the carrier of glory, tagapagdala ng glory ng Panginoon. Unity is not weakness, mga kapatid. It is warfare. It's time to silence gossip. Yan, chismis na yan. Reject offense and admit, amen, and pursue reconciliation. If someone mag-reconcile, let us reconcile. Let us forgive them. The enemy fears a united church more than a loud one. Yeah, church, rise up. Rise up, church. Sabi mo sa katabi mo, rise up. Sabi mo sa sarili mo, rise up, Joe. Sabi mo yung pangalan mo, rise up, Joe. In Joshua chapter 1, verse 18, church said, is a prophetic call to the church today. The voice of people telling Joshua, we will obey you. Only be strong and of good courage in the same mandate God gave us in this season of transition. Nasa season po tayo ng transition eh. Kaya ang pangakong ito, the promised land is not just a place. It is a posture. God is calling His people to rise above fear, rebellion, and division. To claim victory in this new era, we must. Amen? Obey radically, church. Next slide. Obey radically. Let your love for Jesus be proven by your loyalty to His word. Read courageously. Confront, compromise, and declare truth, knowing that courage is contagious. Unite fiercely. Amen. Die to self-ambition so that the Holy Spirit can fill our harmony with His power. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, ang mundo nakatingin sa atin. But church, heaven is waiting. The question echoing from the Spirit is, will you be strong and courageous? Will you be strong and courageous? The time for wandering is over. Tapos na. Putulin na natin ito. The time for conquest is now. Ito na ang panahon para tayo mag-conquer, para magtagumpay.
Amen? Para gapiin ang gawa ng kaaway. Ibagsak ang gawa ng kaaway. Yung gawa ng kaaway sa buhay natin, yung pride, yung self-ambition po natin. This is the right time to deny ourselves. Amen po. Rise up, church. Rise up. Hallelujah. Let us all stand. Thank you, Jesus. Ura bashikiya la baba karara bashikiya bakanta Lord. Ura ka pa 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 pa. This is the blueprint for breakthrough. Hallelujah. Obedience, be courageous, and have a united heart. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. Thank you for the message that you gave to every one of us, Lord. Continue to speak to us. Hindi kami panghihinaan ng loob, O God, sa aming mga nakikita at naririnig sa aming paligid. Sa loob ng Iglesia, Panginoong Yesus, hindi kami panghihinaan ng loob. Dahilan ito, O Diyos, na pinili mo ang mga taong ito, ang mga kapatid naming ito, because they have the heart to become obedient. They have the heart of a courageous. They have the heart to be a united, O God. Hallelujah, Jesus. Sige, patuloy po tayo manalangin. Anything na alam mo sa sarili mo, sa puso mo, sa oras na ito, na minsan nakakaramdam ka ng parang pagkalugi, pagkatalo, nakakaramdam ka ng panghihina, nakakaramdam ka ng pagre-retaliate, pagre-reasoning mo sa iyong emotion. This is the time to surrender. This is the time for deliverance. And after deliverance, rise up, church. Rise up, church. Cry out to God. Cry out to Him. Allow the Holy Spirit to minister to every one of us. Hallelujah. Kura bashikiya baba baba kala na bakanta Lord. Ora zakara na bashikiya baba 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 kanta Lord. Oh, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Hallelujah. Let us worship the Lord. May I call the worship leader and let us worship the Lord and allow the Holy Spirit to minister to every one of us, even though you are in your place, in your house, in your home, the same. Hallelujah. Hallelujah. The same. The same lang ito, yung presensya ng Diyos. The same level of the presence of God that we will experience inside the church, maging sa ating pag-iisa, sa ating pakikinig. Hallelujah. The Spirit of God can minister to every one of us. Hallelujah. May I call Brother Ivan, hallelujah, to lead us in worship. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hello. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na amin pong narinig sa umagang ito. Ito nga po yung napapanahon na amin pong nais marinig mula sa iyong salita na kami po ay tumindig, maging courageous at this last days, oh God, wherein Lord, the enemy is trying to knock down your people, oh God, in every area of our lives, oh God, even sa relationship, Panginoon, oh God. And you are mighty. You are a mighty God who love us so much, oh God, that you will not allow this to happen to us, oh God. Itataguyod mo ang iyong iglesia. This is the reason why you died on the cross, oh God. And you said, Lord, in your word, oh God, na kahit ito ay ibain, sirain ng kaaway, Panginoon. Ikaw ay matagal nang nagtagumpay sa krus ng 2,000 years ago, Panginoon, God na rise up to defeat the church. And you won over the enemy. You are a victor God. And we believe, Lord, bilang ikaw ang nananahan sa aming puso, na Lord, na kami po ay magtatagumpay. Salamat, Panginoon. Hayaan mo po ang mga puso namin na puno ng iyong pag-ibig at patuloy mong mananahan sa amin, Lord of God. Alisin mo po sa amin yung anumang galit, anumang sama sa loob, anumang paghihinang ng hiip. Ano mo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hindi mo galing sa iyo. Manatili ka lamang sa aming puso, pagharian mo kami. Lord, pumapaw ang iyong pag-ibig, ang iyong salita sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na pagkakanan namin ng buong kahusayan ang iyong mga salita, ang iyong mga utos. At kami, O Lord, ay patuloy mong makitang nagtatapat sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Kami pong humingi ng tawad ng mga bagay na meron kami na nagawa na ito po ay aming sinadya o hindi sinasadya ay humingi kami sa patawad sa iyong bagay na ito. Turuan mo kami magmahal, Panginoon. Hindi lang sila, Lord, na pa-persecute or Lord, tuturing sa aming kaaway namin. Tulungan mo kami na ibigin sila, pagpalain sila, at idulog ang bawat isa sa iyong paanan, Panginoon, sapagkat hindi ka lamang namatay para sa inigalan, namatay ka para sa lahat, Panginoon, at ino-offer mo ang kaligtasan mo para sa lahat. Nawa, Lord, matuto namin, Panginoon, panalangin ng lahat ng aming pamilya, aming mga kakilala, kaibigan, Panginoon, aming kapitbahay, ang aming mga kamag-anak, ang aming ang bawat isa na wala pang pagkakilala sa iyo, kasi Lord ay dumating sa kanila, Lord, na makilala ka at tanggapin ka sa silang buhay bilang Panginoon at Panginoon. Gamitin mo kami sa pagpapalaganan ng iyong salita. Turuan mo kami sa bawat sakit, Lord, sa mga ordinaryong panahon, God, na saan kahit gagawin namin sa buhay, sa sakyan, sa trabaho, sa eskwelahan, Panginoon, ay makilala ka namin sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iyong iglesia.